Hello. Good morning po. Good morning and welcome to the second service here at DCF Montalban. Maaari po ba nating batiin ang katabi natin, yung malapit po sa atin. Ayan, bigyan po natin ng smile at sabihin natin, nagagalak ang Panginoon na narito ka ngayon. Ayan. As we start, allow me to read to you Psalm chapter 111 verses 1 to 3. Praise the Lord. I will extol the Lord with all my heart, in the council of the upright and in the assembly. Great are the works of the Lord. They are pondered by all who delight in them. Glorious and majestic are his deeds, and his righteousness endures forever. Let us all pray. Our dear Heavenly Father, we thank you, Father, for again for this privilege, Panginoon, na we are able to worship you, Panginoon, in spirit and in truth. We thank you, Father, for drawing us together, Panginoon, to worship you, Panginoon, and may we be able to see a perfect God, Panginoon, at this moment. Help us, Panginoon, to be focused on you only, Panginoon, and not on the imperfections ng servants na narito ngayon, Panginoon. Strengthen us, Panginoon, and give us wisdom and pour out joy as we sing praises, Panginoon, unto you, Lord. We thank you and we magnify you in Jesus' name. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. It is such a blessing po indeed to be in the house of the Lord today. Amen? Amen. Amen. Yes, let us all stand and let us all sing for the Lord. Open the
hearts, O God, so that we will clearly see, Lord, that you are all powerful, Lord, and you are all we need, O God. You are the Alpha and the Omega, Lord. You are the creator of heaven and earth. We continue to sing our praises to you, O God. Dark, dark is the valley, fade the light at my feet. But whatever may face me, my God is all I need. Bright, bright are the treasures life may offer to me. But whatever the pleasure, my God is all I need. He is my strength when I cannot go on. Peace when all my power is gone. Hope although the night is long indeed. He is my song, for He has rescued me. Joy, now He has set me free. Praise, praise to my Father be. My God is all I need. Brief, brief are my days here. Soon my journey complete. But I look to the Savior, where God has met my need. Yes, He has met my need. He is my strength. He is my strength when I cannot go on. Peace when all my power is gone. Hope although the night is long indeed. He is my song, for He has rescued me. Joy, now He has set me free. Praise, praise to my Father be. My God is all I need. Let's declare how mighty God is. My God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. He is my strength. He is my strength when I cannot go on. Peace when all my power is gone. Hope although the night is long indeed. He is my song, for He has rescued me. Joy, now He has set me free. Praise, praise to my Father be. My God is all I need. Praise, praise to my Father be. My God is all I need. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, oh God. Hebrews chapter 12, verse 29 says, For God is a consuming God. Let us continue to worship the Lord. There must be more than this.
raise our voices to the Lord. Stir it up in our hearts, passion for your name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, passion for your name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, passion for your name. Sing it again. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, passion for your name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, passion for your name. Consuming fire, let it flame. Passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way with us. Hallelujah, Jesus. Lord, we bring back, Lord, all the glory and honor to you, Almighty Father. In Jesus' name, amen. Maraming salamat po sa inyong consuming fire, Panginoon, na patuloy ninyong ipinararanas sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na alab ng pag-ibig na amin pong nadarama. Panginoon, hiling namin, pakalinisin niyo po ang aming mga puso sa amin pong pananambahan ngayong umaga, Panginoon. Patuloy ka po naming makita, O Diyos, na sentro ng aming pagpapagal, Panginoon. Sentro ng aming paglilingkod. Sentro ng aming pananatili, Panginoon. Salamat sa malinaw na layunin na patuloy ninyong pinaalala sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpupuno ng mga pagkukulang namin, Panginoon, sa inyo. Walang hanggang pasasalamat, O Diyos, sa dakilang pag-ibig ninyo. Kaya po kami ay inyong iniligtas. Patuloy na kami po ay magpupuri, magsasamba, Panginoon, at itataas ang inyong pangalan sa kalagitnaan po namin. Patuloy ka pong maghari, Panginoon, sa aming bawat pagpapasya, sa amin pong mga plano, Panginoon, sa amin pong kanya-kanyang buhay, sa amin pong mga kanya-kanyang tahanan, sa amin pong mga trabaho, Panginoon, sa amin pong araw-araw, Panginoon. Patuloy namin itinataas ang inyong pangalan sa kalagitnaan po namin, O Diyos. Dalangin ang patuloy na hangarin ng aming mga puso na patuloy na lumago sa amin pong buhay spiritual, sa amin pong kalalagayang spiritual, O Diyos. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi niyo po kami pababayaan. Patuloy namin isinasangguni at itinataas sa inyo ang lakbayin namin, Panginoon. Naniniwala kami na kayo po ang higit ng kaalam ng lahat. Limitado, O Diyos, ang aming kakayahan. Limitado ang aming kaalaman. Kaya naman patuloy na kami po ay naniniwala na kayo ang Diyos na higit na katataas sa amin. Patuloy naming idinudulog sa inyo, kapangyarihang Diyos, ang amin pong GCF Montalban, ang bawat kaluluwang naririto. Patuloy niyo pong tulungan, Panginoon. Patuloy niyong samahan
ang gawain niyo po sa dakong ito, Panginoon, na higit na makarating po ito sa bawat tahanan sa dako pong ito. Tinataas po namin ang bawat e-ministries na meron po kami, ang mga tagapanguna, Panginoon, ng inyong gawain sa dakong ito. Higit nawa, O Diyos, na maging dahilan ang inyong pag-ibig na higit upang kami po ay patuloy na magsumikap na kayo ay mapaglingkuran, Panginoon, at maibalik sa inyo ang lahat ng kapurihan. Panginoon, patuloy naming idinadalangin ang pamunuan ng iglesyang ito, Panginoon, ng simbahang ito, Panginoon, ang amin pong spiritual leader, Panginoon, si Pastor Arden, maging ang kanyang naisin, Panginoon, na maitaas at mapalago, Panginoon, ang gawain niyo sa dakong ito. Tulungan niyo po siya, Panginoon. Patuloy niyo pong ibigay ang wisdom sa kanyang mga pagpapasya, sa kanya pong plano, Panginoon. Dinadalangin din po namin ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Kayo po ang manguna, kayo po ang mag-provide ng kanilang pangangailangan, kanyang mga anak, Panginoon. Kayo po ang mga nubay sa kanila. Maging, Panginoon, ang lahat po ng naririto, pangunahan niyo po ang bawat tahanan ng bawat narito, Panginoon, ang mga haligi ng tahanan. Patuloy niyo pong patatagin, O Diyos, ang mga ilaw ng tahanan, Panginoon, na maging patuloy na maging gabay, Panginoon, sa bawat mga kabataan, Panginoon, lumalakad sa hamon ng mundo. Idinudulog din po namin sa inyo, O Diyos, ang aming bayan ng Montalban, ang lalawigan ng Rizal, Panginoon, ang maging ang buong Pilipinas na nakararanas, Panginoon, ng iba't ibang pagsubok. Natural man na pagsubok, maging ng mga pagsubok pampolitikal. Alam namin, O Diyos, na kayo po ay may layunin sa mga nangyayari pong ito. Patuloy namin itong idinudulog sa inyo. Nagsusumamo kami, Panginoon, na tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang aming mga tagapanguna mula po sa pinakamababang antas ng paglilingkod hanggang po sa pinakamataas na Pangulo ng aming bansa. Ang amin pong mambabatas, O Diyos. Patuloy kayong makita, O Diyos, na ehemplo ng tamang pagsiservisyo, Panginoon. Patuloy kayong makita na halimbawa, Panginoon, ng tamang paninilbihan. Patuloy niyo pong iparanas sa amin, O Diyos, ang dahilan ng tamang pagpapagal, Panginoon. Patuloy po namin hinihiling ang lahat ng ito, maging ang layunin po ng inyong kaharian na maipakalat, Panginoon, ang inyong mabuting balita. Patuloy kaming nananalangin, Panginoon, ng inyong patnubay, gabay, at maging ng provisions, Panginoon, para po sa mga kapatiran naming nangangaral ng inyong salita saan mang panig ng daigdig. Ang mga misyonero, Panginoon, na naglalayong maging magkaroon ng kaalaman ang mga tao tungkol po sa kaligtasan. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Patuloy din po namin idinudulog sa inyo, Panginoon, ang amin pong mga kapatirang nakararanas ng nasa banig po ng karamdaman, Panginoon. Alam namin na kayo ang Diyos na higit na dakila sa lahat ng manggagamot, Panginoon. Naniniwala kami na kayo po ang magbibigay ng kagalingan, Panginoon, at patuloy na kalakasan ng aming pisikal na kalalagayan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapaalala ninyo sa aming buhay na may limitado kaming kakayanan. Kaya, Panginoon, sa bawat pagsubok na ipinararanas ninyo sa amin, Panginoon, nalalaman namin kayo ang Diyos na dakila sa buhay po namin. Wala po kami kung wala po kayo. Kaya naman, O Diyos, nagsusumamo kami ng inyong patuloy na habag, ng inyong grasya po sa amin.
Maraming salamat, Panginoon, sa inyong paalala, sa inyong patnubay, sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Maraming salamat po muli. Ito po ang aming samot dalangin ng may papurit pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas. Amen at amen. Three to 16 are encouraged to join the Sunday school classes. Parents or guardians of children 3 to 8 years old may accompany their children in going to the Sunday school room. Our Sunday school teachers are waiting for them in the classroom upstairs. At this point, let us now prepare ourselves as we worship God through our giving. Today is the last Sunday of the month. And every last Sunday, we are collecting 2 offerings. Inserted into the bulletin are 2 envelopes. The white envelope, which we regularly use for our tithes and offerings, and the brown envelope for our missions offerings. So be reminded po that both envelopes will be collected at the same time. So pwede nyo na pong i-drop pareho po, yung white and brown, no, as the envelopes are being collected. You may also give to our various ministries as the Lord leads you. You can do this by writing in the space provided after the designated line in the purpose for which you intend the offering to be used. If you need any of these envelopes or pencils, you may raise your hand and our ushers will gladly assist you. Also, inserted in the bulletin is our praise and prayer item slip. You can write your thanksgiving and prayer petitions to the Lord. After writing, you can drop them in the box provided at the usher's table as you leave later. Also, we would love to invite you in our midweek prayer fellowship every Wednesday from 7 to 8:30 in the evening. We would also like to briefly acknowledge that our flowers today are offered to the Lord by Sister Rhoda Tolentino. If everyone is ready to worship the Lord through giving, then let us all stand up once again as we sing our offering song. Join me in prayer. Ama naming Diyos na mapagpalang Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa sapat na biyayan na aming natanggap, Panginoon, sa linggong ito, Panginoon. May you be pleased, Panginoon, as we return and as we give back our received blessings, Panginoon. And may these offerings be used, Panginoon, sa ministry dito sa GCF Montalban, Panginoon, sa pagpapalago ng inyong gawain dito sa community, Panginoon, ng Montalban, Panginoon. Maraming salamat muli. Binibigay namin ang mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
For our scripture reading, let us all open our Bibles to Exodus chapter 33, verse 12 to 18. Exodus will be found as a second book of the Bible from the Old Testament. Again, Exodus 33, verse 12 to 18. Let us all stand in reverence to God's word. Let us read God's word together in whatever Bible translation you may have. Verse 12. Moses said to the Lord, "You have been telling me, lead this people, but you have not let me know whom you will send with me. You have said, I know you by name, and you have found favor with me. If you are pleased with me, teach me your ways so I may know you, and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people." The Lord replied, "My presence will go with you, and I will give you rest." Then Moses said to him, "If your presence does not go with us, do not send us up from here. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other on the face of the earth?" And the Lord said to Moses, "I will do the very thing you have asked, because I am pleased with you and I know you by name." Then Moses said, "Now show me your glory." May the Lord add blessing to the reading of his word. Please be seated. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Ayan, pakibating na yung katabi. Good morning. Ayan. So, it is good to see you again, no? At maging sa mga nasa online natin, magandang araw sa ating lahat. At sa oras na ito, no, tayo po ay nasa huli na ng ating series ng core values natin na pinag-aaralan. Core values ng CBAP. Pero tayo po ay nasa letter P na, no? Yung passion for God. Ayan. Sabihin nga natin, passion. Ayan, ha. Tignan natin kung anong ibig sabihin nito mamaya. So, as we move on, let us pause for a while. Let us pray. Tayo po muna yung manalangin. Lord, thank you again sa iyong kabutihan for giving us another opportunity to listen to you, to hear from you this morning. Ang dalangin namin, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kaunawaan para maintindihan namin ito at ito po'y maisabuhay din po namin, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. I-bless mo nga po kami ng iyong presensya, Lord. At talagang madala mo po kami sa pagkakatuto sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pong isang conference ng Christian organization na kung saan ay meron mga questions na tinanong yung mga delegates at isa po dyan ay ito po. Ayan. Okay, isa po dyan ay, what do you consider one of the church greatest enemies? Ano po ba yung pinakakaaway? Isa sa mga pinakakaaway ng iglesia? Ang lumabas po, losing passion for God. At isa pa, tinanong, what do you think is the church greatest weakness naman? Yung kahinaan. Alam niyo po, ang survey na nagsabi ay lack of zeal among church members. Nawala ng gana, no? Siguro pagka pumupunta sa church, para mechanical na lang, no? Dadalo na lang, ganyan, traditional, pero wala na talaga yung sigla. Because when we talk about passion, ibig sabihin po nito, ito yung nagbibigay sa atin ng buhay, sigla, intense, emotion, desire. Kaya nga pagka sinasayang passion, no, para negative, desire, no, matinding tinatag pagnanasa, hunger, thirst, craving, and obsession as well, na hindi ka makakapamuhay na wala ito when you can't live without it. Mga kaibigan, kayo po, kung tatanungin ko po kayo, what are you passionate about? Ano po yung parang bagay na hindi kayo mabubuhay na wala? Na yung nagbibigay na sigla. Ay, nakita ko na naman siya. Di ba? Ganun na.
Di po ba? Because we are given by God, no, emotions so that we can live passionately. Kaya po tayo binigyan ng Panginoon ng mga damdamin, no? Hindi po para tayong mga tinatawag sa mga philosophers, no, na mga stoic. Yung tinatawag na stoicism kasi, yung walang pakiramdam. Pag nagpatawa siya, ayun na yun. Ganon. Pero binigyan tayo ng feelings para mabuhay tayo na may sigla. Tignan mo nga katabi mo kung may sigla pa yan. Okay. May nakita ko, yung sinabi ko, nakaganyan lang. Yan. Mga kapatid, kaya ako pag nagsasalita ako talaga, kasi ganun talaga, we are given the Lord, no? The Lord has given us passion, and that is for His glory naman. Hindi naman para kung ano-ano pa man. No, para kasi yung taong buhay, di ba? Yun ang minsang kulang sa church eh. Minsan pag pupunta, parang walang pakiramdam to mga to. Ano ba to? Sementeryo ba to, di ba? Parang laging Biyernes Santo, mga kapatid. Which is hindi yun ang gusto ng Panginoon. We need to celebrate life. Di ba ba yung laging masaya? Bagaman may pagsubok, given na yan. Pero ang katotohanan, the Lord wants us to be passionate, lalo na po sa Kanya. At yan ang makikita natin kay Moses, sa buhay ni Moses. Alam niyo po, he has an extraordinary relationship with the Lord. Di ba siya lang po yung nakakapag-usap ng face-to-face sa Panginoon. At ito nga po yun. Isa ito sa evidence that he really, literally, talked to the Lord na parang magkaibigan lang. No? Talaga nagda-dialogue sila. And for 40 days, no, just to mention yung background sa chapter 32, 40 days wala si Moses, tumaas siya kasi nakapag-usap sa kanya, habang gumagawa ng tablets of stone sa mismong daliri ng Panginoon, yung law, ay binigay kay Moses. While doing that, no, while they are making conversation with the Lord and with Moses, sabi ni Lord sa kanya, bumaba ka na sa bundok, nasa bundok Sinai siya eh. Bumaba po si Moses at nakita nila, merong nagpa-party-party. Nagkakagulo. Yung pala, gumawa na po sila ng golden calf. Ibig sabihin nun, yung guyang ginto. Yun ang ginawa nilang Diyos nila. Kaya po nagalit ang Diyos at nagalit si Moses at basahin nyo na lang po yung story doon, yung narrative doon, meron nga mga pinatay pa sila. Dahil po doon sa idolatrous na ginawa nila, abomination before God. Alam nyo mga kaibigan, in the same way is true sa atin. Kaya tayo parang wala ng sigla. Makipag-usap kay Lord sa kanyang salita, not because of anything else, but because we have replaced Him sa heart natin. Di po ba ganyan yung sa mga mag-asawa, no? Or sa mga kaibigan? Di po ba pagka wala ng, parang hindi na siya sweet sa'yo, sasabihin ng kaibigan, siguro may kaibigan ka na rin, ha? Higit sa lahat, no, sa mag-asawa, ganyan. Parang matamlay na, halika dito. Siguro meron ka na, no? Pak! Ayan. Ay, wala. Ayan. Because whether we like it or not, when we lose our desire for God, it's because we've replaced Him with idols, mga kapatid. Ano po yung idols? Ito po yung anything or anyone that takes the place of God in a person's heart. Yung devotion at maging yung trust. So ito pala pwedeng tao, pwedeng bagay, mga kaibigan, na nag-alis na sa'yo dahil meron ng pumalit kay Lord. Kaya wala ka ng ganang magsimba, wala ka ng ganang magbasa ng Bible, anything have something to do with God, ay parang nawalan ka na ng sigla. At kapag Sunday ba? Di po ba parang ang bigat ng paa mo? Bakit? Meron ka ng ibang gusto. Mga kaibigan, mga kapatid, tanong ko po, are you still passionate for God? Kamusta po yung puso natin? Let us check our hearts kung nandun pa rin ba yung ating pag-ibig, yung ating sigla pag tayo po ay magsisimba, pag tayo po ay sa mga bagay na ginagawa natin para patungkol sa Panginoon, meron pa rin po ba? Kaya po sa umagang ito, tignan natin, let us evaluate ourselves. Through the life of Moses who is so passionate, makikita po natin na napaka-passionate ni Moses. Kahit na po kausap na po niya,
ganun pa rin yung kanyang desire, yung kanyang hunger for God. At tignan natin yung traits ni Moses. Ano po yung pinakita dito sa ating binasa? Balikan natin. Una po, makikita po natin na si Moses, kaya po natin nasabi that he is a person who is so passionate for God because he desired to know God's way. Ayan po yung nakalagay sa verses 12 and 13. Sabi po dito, for I have kept the ways of the Lord. Tama ba? Sabi dito, you have told me, ito pala, I know you by name and I look favorably on you. If it is true that you look favorably on me, let me know your ways. Ayan, no? Ang gusto ni Moses ay malaman yung kanyang pamamaraan so I may understand you more fully. Ito yung desire niya, talagang makilala pa niya ng lubusan. Biruin mo kausap na niya, halos mukhaan, but he still desire to know his ways and continue to enjoy your favor. And remember that this nation is for your very own people. Mga kaibigan, mga kapatid, ang desire po ni Moses ay talagang makilala ng lubusan ng Panginoon. Yung kanyang pagkilos, yung kanyang galaw. At when we talk about ways ni Lord, it has something to do with His Word, with His decrees, and with His statutes. Di po ba, paano ba natin talagang makikilala si Lord? Sige nga, syempre sa kanyang salita. Di po ba? Natatandaan ko yung tita ko, medyo matagal na to, pero noong una kasi, wala pa mga internet, di ba? Sulat-sulat lang, mga mail lang no? Ano ba tawag doon? Yung snail mail, no? Tama po ba? Parang ako lang umami na po tayo, yung mga kasing edad ko. Parang ayaw umami. Well, actually, naabutan ko mga email na Wow, man, di ba? Di ba, no? Doon, alam niyo po ba, kakasulat niya from Germany pa. Kakasulat niya, nagkaroon siya ng asawa dahil doon sa sulatan na yun. Di po ba? So nakikilala natin yung tao sa pamamagitan ng sulatan, lalo ng Panginoon, we will know His ways and even His will through His Word. Kaya nga po sabi ito sa Psalm 18, for I have kept the ways of the Lord. All His laws are before me. I have not turned away from His decrees. As for God, His ways perfect. The Lord's Word is flawless. Look at the connection of the ways of the Lord. It is His laws. At ano pa? Decrees and His words. So kung gusto mo pala malaman yung mga ginagawa ng Panginoon at bakit niya ginagawa ito, dapat ay meron tayong encounter with the Word of God. Every day, mga kaibigan. Yan po yung isa makikita natin sa tunay na may passionate pa rin kay Lord when He still is hunger for the Word of God. No, gutom pa rin sa salita ng Panginoon. Hindi lang tuwing linggo lang. Amen po ba? Kaya nga may project, na Bible, para tayo pong lahat ay naka-hardbound na Bible. Tayo po electronic na no? Akala, Pastor, nagbabasa naman ako. Nung sinilip ko, puro scroll lang pa, Facebook lang pala ginagawa. Hindi po ba? Kaya dapat, Bible. Bakit? Alam nyo, ang katotohanan, mahirap po talagang unawain ang pamamaraan ng Panginoon. Kaya po kailangan natin talaga mag-dive in to the Word of God to understand Him fully. Kasi sabi dito sa Isaiah, my thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord. And my ways are far beyond anything you could imagine. For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways. And my thoughts higher than your thoughts. Ibig sabihin po nito, mga kaibigan, iba po yung pamamaraan ng Panginoon. Kaya hindi po natin madaling maunawaan. I will give you an example, di ba? Sa Kanya, ano sabi niya? Mamatay ka sa sarili mo para magkaroon ka ng buhay. Di po ba? At ano pa? Magpakababa ka, itataas ka. Sa atin ba gano'n? Hindi. Ayoko na magpakababa, ako na mataas, di ba? At ano pa? Love your enemies. And do good to those who persecute you. Kaya minsan hindi natin naunawaan ito. At hindi lang yun, mga kaibigan, ano yun? Consider others more important than you. Sabi sa Philippians, di po ba? Bigyan mo ng pansin ang iba kaysa sarili mo. Kaya yung iba parang, ayoko na maging Kristiyano, ganyan pala. Ganun ang pamamaraan ng Panginoon. Kakaiba siya. Kaya kailangan natin, unawain natin ang salita ng Panginoon para maunawaan natin siya.
Kaya yung iba, di po ba, bakit nangyayari ito? Puro merong tanong, no? Kasi hindi nga natin alam, biruin mo, di ba? Bakit ako pa? Hindi lang siya na. Di ba, minsan gano'n, no? Nawalan ng pera. Bakit sila sumasaga? Ako, hindi na ako sumasagana. Mga kaibigan, meron pong isang kanta, old hymn. Ang sabi po dito, I am not skilled to understand what God has willed, what God has planned. I only know at His right hand stands one who is my Savior. Di po ba ang ganda? No, hindi mo na natin kailangan alamin pa kung bakit. We don't need to answer the whys, mga kapatid. All we have to understand is the who. Sino yung who? Si Lord. Siya po yung nagbigay na ng buhay sa atin, kaya wag na natin pagdudahan kung mahal ba tayo, kung maganda ba yung ginagawa niya. Kasi sapat na yung malaman natin na siya po yung namatay para sa atin, para tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Di po ba sapat na yun na meron kang tagapagligtas? It is enough to believe that God is good, mga kapatid. That God loves us. Kahit po marami tayong questions in life, bakit ganito, bakit ganyan? Kaya po ang mahalaga sa atin, ay kung may katanungan ka, alamin mo na lang. You need to go to the Word of God. Ang sabi po dito sa Psalm, instead, sabi dito yung blessed, no? Yung mapalad daw, they find joy, ayun, in obeying the law of the Lord. And they study it day and night. Sino dito aamin? Na araw-araw, gabi at umaga, nag-aaral ng salita ng Panginoon. Yan, no? Yun eh. Di ba? Tapos sasabihin natin, I am so passionate with the Lord. Talaga? Kailan ka nagbasa? Last year, Pastor. Pag binigyan mo ako ng Bible, mga kaibigan, mga kapatid, ang tunay pong passionate with the Lord, ay makikita mo yan sa pagbabasa. May time with the Lord. Tapos ang dami natin question. Hindi natin alam kung bakit ganito, ganyan. Hindi mo nga binabasa yung Bible eh. Paano malalaman? How can God speak to you, mga kapatid? How can you hear God if you will not read His Word? Di po ba? Kaya po, ang nakakalungkot kasi minsan, nakapag-desisyon na tayo, di ba? Sasabihin natin, bakit mo itong pinaintulot, Lord? Ayan. In the first place, hindi mo nga sinabi kay Lord, ngayon sisihin mo ang Panginoon. Hindi ka nga humingi ng instruction sa Panginoon eh. Hindi po ba? Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, let us always be excited to do. Sabi, joy in obeying. Di ba ang ganda, no? Excited siyang gawin ang kalooban ng Panginoon. Joy in obeying. Natatandaan ko po, mga kaibigan, meron pong isang OFW na nasa abroad na po, naiwan niya yung nanay niya dito. So, very excited siya kasi magdiriwang ng birthday itong si nanay niya eh. So sabi, nag-isip siya, naghanap siya, At sabi niya, exotic bird na lang ang bibigay ko. Kasi nakapagsasalita ito, tapos kumakanta pa. So ibig sabihin, maaaliw yung nanay niya kasi siya lang mag-isa dun eh. So ang ginawa niya talagang, from abroad, talagang nagpadala, talagang tuwan-tuwa siya, excited siya. Sabi niya, tinawagan niya, kung na-receive niya, Nay, natanggap mo na ba yung ibon? Sabi niya, oo, nak, talaga? O ano masasabi mo? Masarap siya. Lasang manok. Bira. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, parang yung iba nagda-download pa, hintay-hintay nyo po ha. Kulang sa internet dito. Pero mga kaibigan, tandaan po natin, gano'n rin po, pag hindi natin alam salita ng Diyos, marami tayong assumption at tayo nagkakamali. Kaya tayo puro tanong. Sagutin mo na Bible. Kaya po ang tunay na passionate with the Lord, he has a desire to know His will, His ways. Secondly, mga kaibigan, sabi dito sa verse 14 and 15, the Lord replied, I will personally go with you, Moses, and I will give you rest. Everything will be fine for you. Then Moses said, if you don't personally go with us, don't make us leave this place. Kung hindi ka naman sasama sa amin, wag na lang kami pumunta sa promised land. Di po ba ganun? Ganun yung puso ni Moses. Sa atin ba ganun? Araw-araw, ganun ba tayo? Lord, aalis na naman ako, papasok na naman. Kung hindi ka po kita kasama, wag na lang ako pumasok. Di ba? May desire.
Di ba ganun? Dapat kasama. Pero pinapakita dito mga kaibigan, Moses is fully dependent on the Lord. Hindi niya sinabi, kaya na namin ito, kahit na yun. Kasi ang promise ni Lord sa kanya, anghel na lang kasi nga, nagtampo na nga si Lord nagalit Sa chapter 32, di ba? Iba na naman Diyos, pero siya, iniwan nila. Pero kaya nga, ito, ang sinasabi ng Diyos kay Moses, sige, makipag-negotiate ka. Kinakalma ni Moses si Lord. Pero dito sinabi ni Moses, if you don't personally go with us, don't make us leave this place. Kung siguro tinatanong natin, akala ko ba omnipresent si Lord? Nasa lahat ng lugar. Bakit kailangan? Iba po yung presence sa manifest present ni Lord. Kaya nga dito, personally go. Di po ba? Ang gusto ni Moses, yung talagang merong tinatawag na assurance that God is with them as a nation. Ano pang pagkakaiba ng Israel kung wala ang Panginoon? Yun ang sinasabi ni Moses dito. So pinapakita dito na talagang si Moses, mga kaibigan, ay very dependent on the Lord. Moses only shows his total dependence on God. He wanted not success, material possessions, but God's divine presence to be with him. Di po ba? Ang ganda ng pinakita ni Moses. Ayaw lang niya ng pamamaraan, malaman, kundi mismong si Lord kasama niya. Kapag pinag-uusapan po yung dependence, parati nating maiisip yung word na helpless Di ba? Helpless. Pag binanggit po natin to, what comes to your mind when we talk about helpless? Sige po. Tama po kayo, no? Parang nababasa ko yung bata, sanggol, di po ba? No? Kapag hindi inalagaan yan, di po ba? Tama ba? Pag hindi inalagaan, hindi tinignan ng mga magulang, nako talagang wala, no? Hindi mabubuhay yan. Kaya nga, yung mga nanay natin dito, ewan ko kung sasang-ayon kayo, meron nagsasabi, di ba? Nako, kung alam ko lang na ganyan kalalaki, hindi na sana kita pinalaki. Amen po ba? Sana, inano na lang kita, pinabayaan na lang kita. Mga kaibigan, mga kapatid, ganun po. No? Kasi pagka naging teenager na parang wala na, mas matalino pa sa nanay. Ano po? Di po ba? Tama ba, mga youth? Hindi po sila yun. Yan. Talagang masusunurin itong mga kabataan ito Baka kasi hindi ako makalabas mamaya dito. No? Ayan. Pero mga kapatid, ganun ang gusto ng Panginoon sa atin. No? Kahit at meron tayong trabaho, negosyo, o ano man meron tayo, dapat we need to be like these little children who is so dependent on God, mga kaibigan. Kaya kung minsan kapag akala mo kaya mo nang mabuhay, pinadadala ka ni Lord ng mga problema, mga pagsubok no? Yung akala mo talagang kaya mo na, sige, tingnan natin to. Because, mga kaibigan, when we think we're independent and to some degree self-sufficient, but what God wants of us is to be radically God-dependent. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin, na lagi tayong mag-rely, umasa sa Panginoon. Kahit na talagang kumpleto ka na, you will acknowledge Him personally. Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya, ang example nga nito si Paul, no, sa kanyang testimony dito sa 2 Corinthians 1, we felt, nung panahon na sila po'y naglalayag, nagmi-mission, sabi niya, we felt we were doomed to die. And so, how powerless we were. Inadmit niya na wala na silang kapangyarihan to help ourselves. But that was good. For then, we put everything into the hands of God, who alone could save us, for He can even raise the dead. Di ba, ang ganda ng patotoo ni Pablo, kaya pala raw sila pinadaan doon, halos mamatay na sila, para ma-realize nila that they need God. Nakikinig po ba kayo? Minsan kasi masyado tayong matataas that we think that we don't need God anymore. Pero ang sinabi ni Pablo, kaya pala pinadaan, that was good. Makabubuti na minsan tayo po'y pinasasadsad sa rock bottom. So that we realize na hindi tayo pwedeng mabuhay na wala ang Diyos. Kaya po wag na natin intayin na hit rock bottom tayo, talang sadsad. Ngayon pa lang aminin na natin, mag-rely na tayo sa Diyos. Huwag na tayong maging independent to Him.
At ang magandang balita dito, sabi doon, sila po ay pumunta sa Diyos sapagkat siya po ay He can raise the dead. Kaya ang ganda ng kinanta natin, di ba? Ang Diyos, He can do what we cannot do. Mga kaibigan, baka tayo po yun, no? Namatay na yung ating negosyo, mamamatay na yung ating relasyon sa ating mga mahal sa buhay. Mga kaibigan, or yung pangarap natin nawawala na, pero tandaan natin pag lumapit tayo sa Panginoon, when we admit that we need God in our lives, the Lord will deliver us. Ililigtas niya po tayo. Diba? Naranasan niyo na po ba yun? Na aminin, Lord, talaga hindi ko na po kaya. Ikaw na bahala. Yun sinasabi ni Pablo eh. He put everything into the hands of the Lord. Lord, di na namin kaya to. Ikaw na bahala. Ikaw na ang bahalang kumilos. At iyon ang gusto ng Panginoon na marinig sa atin. That is what the Lord wants us to hear from us. Yun ang gusto niya. Yung aminin natin, Lord, ikaw lang ang makatutugon nito. Kumilos ka po sa buhay ko. At kapag ganun po tayo, mga kapatid, tandaan po natin, kikilos ang Diyos. Kaya po, ang mga tao po na dependent sa Panginoon, ito po yung mga taong mapanalanginin, prayerful. Hindi siya lalabas, hindi siya aalis. Kaya po, kung titignan natin si King David, nung napag-aralan ko sa devotion, no, almost 2 Kings na po ako sa aking Bible reading, makikita natin na si King David kaya pa a man after God's own heart kasi wala siyang ginagawa na hindi siya nagtatanong kay Lord, sasalakayin ba namin to? Makipaggera ba kami? He's always inquiring to the Lord. Tanong, kayo po ba ganon? Lagi niyo tinatanong si Lord, Lord, gagawin ko ba to? Are you asking the Lord? Kahit sa mga little details. At hindi lang yon, he entrusting to the Lord. Everything, kaya nga sabi ni Paul, everything, maganda man, mabuti, Lord, pinagkakatiwala ko na po ito sa iyo. Umaasa at ano pa? Submit to His leading. Ano po, hindi yung gusto ko, kundi yung gusto mo, Panginoon. And that is, those person who is so passionate with God, he always rely on the Lord and he will submit to God's leading. Kaya po, ang tanong ko po sa inyo, are you the person or a person who is dependent on the Lord? Or ikaw I can manage, Pastor. Nandito lang naman ako actually, just to see you. Mga ganun lang no? Pero ang katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid, the Lord is inviting us to rely on Him, not on your strength. And lastly, mga kapatid, sa verse 17 and 18, si Moses, ang prayer niya is having more of God in his life. Kaya sabi and the Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked because I am pleased with you. Pansin niyo, kapag pala may ganun kang attitude, you're so dependent, and you want to really know more about God, nalulugod si Lord I am pleased with you, and I know you by name. Then Moses said, now show me your glory. Hindi pa sapat kay Moses yung makapag-usap, di ba? Gusto niya makita mukhaan mismo si Lord. Mga kaibigan, tayo po, have we ever asked the Lord, no? Lord, paranas mo ngayon sa akin yung iyong presensya. Kapag kasi pinag-usapan yung glory, ibig sabihin yung kabod, ibig sabihin nun, sa Hebrew, ito po yung weight, yung value, importance. Pero, in relation with the Lord, ito po yung majesty, honor, glory nga, yun nga, yung karangalan ng Panginoon. And Moses is just asking, mga kapatid, Moses was passionate with his relationship with God, that he wants God alone, nothing more, nothing less. Sa atin po, gano'n rin po ba tayo? Lord, ikaw lang ang gusto ko, wala akong ibang gusto kundi ikaw lang. And I hope and pray, sana dumating tayo sa ganung level na talagang we are so intimate with the Lord. Kasi iyan ang gusto ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo, iyon ang gusto ni Lord, na talagang makilala mo siya na lubusan? Parang iilan lang Pero alam mo, kahit ayaw man or gusto man, sabi sa Biblia may lumapit kay Jesus Sabi niya, Jesus, ano ba ang pinakamahalaga
na importante sa Biblia. Di po ba, no? Ano raw ang pinakamahalagang utos? Ano sabi ni Lord? Sabi niya, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ibig sabihin, ito ang gusto ng Panginoon, mahalin siya ng buong buo. Hindi half-hearted, hindi 99%, kundi 100%. Wala siyang kaaga, wala siyang anumang bagay, kundi siya lang. Amen po ba? Ang maganda nito sa version ng The Message Bible, sabi dito, Jesus said, love the Lord God with all your passion, and prayer, and intelligence, and energy. Ano ibig sabihin nito? Pinalabnaw pa ng salita na The Message. Ibig sabihin lahat ng iyong ginagawa dapat si Lord ang dahilan ng ginagawa mo, yung prayer, yung intelligence and energy. At yung passion in Greek is heart. Buong puso. Buong puso. Mga kaibigan, mga kapatid, itong gusto ng Panginoon. Kahit ayaw natin, iyan ang gusto ni Lord. Akala kasi natin, hindi, wala namang okay. Okay lang si Lord kahit hindi mo siya pakialaman, kahit hindi ka masyado magseryoso. Minsan kasi ganyan ang kalaban natin eh. Ano po? Sa mundo, ang gusto niya, maging passionate ka sa libro, sa hobbies mo, sa panonood ng marathon, kay drama marathon, mga ganyan, passionate siya, talaga malaman. Wag lang kay Lord. That is the strategy of the devil. Para yung buhay natin ay wala lang. Pero ang gusto ng Panginoon, mga kaibigan, kung maglilingkod ka sa Kanya, buong buo. Kung sasamba ka sa Kanya, buong buo. Di po ba? Kapag nandito tayo, dapat nandito ka talaga. Nakikinig po ba kayo, mga kapatid? Kaya nga, inuulit ko, kino-question, baka, okay, nakikinig po, di ba? Kasi minsan, ilan sa atin dito, pupunta dito, ang iniisip, naku, ano kaya ulam ko? Chicken Joy or McChicken? Di ba na? Wala dito eh. Ano po yung iba? Naku, baka bumaha naman ulit. Kaya po mga kaibigan, kapag ikaw ay sumasamba, dapat nandito ka. Yung physical, yung spirit mo, lahat na nandito dapat. Amen po ba? At kapag buong buo, buong lakas, sabi nga dito sa Colossians, so whatever you do, do it with all of your heart, as unto the Lord and not unto man. Mga kaibigan, ibig sabihin nun, whether you are in the church or you are doing something outside, sa work, sa school, sabi doon, lahat daw dapat ay buong buo. Para kanino? Para sa Panginoon, mga kaibigan. Kaya po ang in-encourage ko po kayo, pag nandito tayo, pag sasamba tayo, ipakita natin buong lakas. Wala naman tayo sa China eh. Ano yung China? May nakakausap kami mga misyonaryo sa pastoral conference. Alam nyo, pag pumapalakpak po sila ganito, pag magsasalita, ganyan. Alam nyo kung bakit? Bawal dun eh. Marinig ka, huhulihin ka, baka patayin ka pa. Di po ba? Ibig sabihin, hindi tumutunog. Sabi mo sa katabi mo, wala ka sa China. Kasi minsan tayo, pag magsisimba, kakanta. I am not judging you, mga kapatid. Kung iyon talaga yung buong lakas mo, okay lang kung ganyan ka, buong lakas ko na to, pastor. Pero pag nakita yung crush, baka na pag nakita ko yun sa labas, pagka basketball, kita pati Astrodome, sa bibig mo, ganyan, no? Pero pagdating kay Lord, no? Ganyan pa, mga kapatid. Sabi to, buong lakas, buong puso, mga kaibigan. Amen? Yun kasi nagkukulang tayo pagiging Kristiyana para ang tamlay natin. Ang gusto ni Lord, mga kaibigan, God is correcting us this morning. No, kapag ka nandito ka buo, alisin mo na, pabayaan mo na yung, kaya nga di ba pag nag-worship, forget everything, forget yourself. Just enjoy the presence of the Lord. That is real worship. Amen po ba? May kausap pa po ba ako dito, mga kaibigan? Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, ito po ang gusto ng Panginoon. And one thing I like kay Asaph, ito yung sinulat niya, whom have I in heaven but to you?
And besides you, I desire nothing on earth. Di ba? Wala na siyang ninanasa na iba pa, kundi si Lord lang. Amen po ba? Yun ang dapat na desire natin. Bakit? God has created us for Him alone. Alam niyo po ba yun? Nilikha ka ng Diyos. Hindi lang para mag-asawa ka, para magkaroon ng pamilya. Para sa Kanya ka eh. Hindi po ba? Eh kahit tayo di ba magulang kapag ka lumaki na, hindi na tayo pinapansin, aba, di ba? Ayaw natin yun, nasasaktan tayo. And the same way is true with the Lord. Mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po, gusto ni Asaph, no, yung awit. Sabi niya ganun, ikaw lang ang mininanasa ko. Kayo po ba ganun rin? Baka may desire pa rin tayo na promotion, lumaki. Kaya nga po nalulungkot tayo sa mga balita ngayon, di ba? Purong pinag-uusapan, more money, more money, more money. May pera na gusto pa kunin lahat. Di ba kaya po, we're so saddened and we're so really, yun nga, galit na tayo talaga sa kanila. Pero sana hindi iyon ang prayer natin. Ang prayer natin, more of you, God. I want to know you more. Amen? Maikli lang ang buhay natin, hindi pa natin nakilala ang Panginoon. And that is also the prayer and desire of Paul. Sabi dito, all I want is to know Christ and to experience the power of His resurrection, to share in His sufferings, and become like Him in His death. Sana ito po ang prayer natin this morning, na ang desire natin ay hindi na po sa mga bagay dito sa mundo. Ang desire natin ay si Lord na, Lord, gusto kita lalo pang makilala. Habang tumatagal ako sa church, lalo ako sumisigla. Lalo ako nagkakabuhay. Lalo ka napapalapit kay Lord, mga kapatid. Hindi sa langit, kundi napapalapit ka sa presensya ng Panginoon. Nakikilala mo siya na lubusan. That should be our goal, our desire is to know more of Christ in our lives. Kaya po this morning, mga kaibigan, God is calling you to love Him, live for Him, and know Him passionately. Passionately. Kapag ganyan po yung attitude natin, kagaya ni Moses, si Lord ay nalulugod sa atin. Pagpasok mo pa lang dito, mga kaibigan, natutuwa na ang Panginoon. Sa bahay ka man, kapag di po ba? Amen. Sa lahat ng gagawin mo, meron kang excitement. Bukas, Monday na naman, yuhu! Sino dito ang ganon? Umamin na kayo, Pastor, wala dito niyan. Gusto namin Friday parate. Mga kapatid, wag naman ganun. Kaya nga ito, tinuturuan tayo ni Lord na maging passionate, no? Excited na may gagawin si Lord sa araw ng bukas at sa mga darating pang linggo sa aking mga boss at mga co-workers. Di ba? Ganun, no? Di po ba? Pero mga kaibigan, what I'm saying, magkaroon tayo ng excitement every time. Ito'y para sa Panginoon, yung gagawin natin. Para sa Panginoon. Alam niyo, nakakalungkot kung minsan, kapag pagdalo pa lang ng church, parang ayaw na, mabigat na yung paa. Ano po? Sunday ba? May natatandaan akong storya. Yung anak, sabi ng nanay, huy, Sunday ngayon, gumising ka na. Sabi nung, ayoko, Sunday ba? Akala ko Saturday. Hindi, Sunday ngayon. Sabi nung anak, bigyan mo ako 3 dahilan para bumangon ako at magsimba. Sabi nung nanay, una, traditional, first day of the week, dapat nagsisimba. Pangalawa, dahil magagalit si Lord. At pangatlo, sabi niya, bakit pa? Pangatlo, ikaw ang pastor. Siya pala mangaral, mga kapatid. Kung minsan, nakakatawang ganyan, pero ang katotohanan, mga kaibigan, nawawala na yung desire natin para sa Panginoon. And which is, ang katotohanan, siya po yung pinaka-importante sa buhay natin. Kung wala ang Diyos, wala na po tayo dito. Kaya po at this very moment, let us reflect on the words of the Lord. Let us bow our heads. Siguro, anuhin natin yung salita ng Panginoon. Kung minsan natatawa tayo, pero ang katotohanan, ganun din ang nararamdaman natin. Parang ayaw na natin makipag-connect kay Lord. And the Lord is asking us to repent, no? Magsisi po tayo kung ganun ang desire natin. At let us ask the Lord to restore our first love. Yung pag-ibig natin sa Diyos ay manumbalik, kagaya ng dati, na mainit
And let us ask the Lord for help and grace. Father in heaven, we thank you, Lord, sa message mo, reminding us, Lord, na gusto mo kapag kami naglilingkod, sumasamba, ano man namin ginagawa, Lord, magawa namin ito with passion, Panginoon, ng buong puso, dahil ito po'y ginagawa namin sa iyo. At kung ang mga puso po namin nalayo na sa iyo, Panginoon, Lord, kami humihingi ng tawad. Panginoon, humihingi rin kami ng biyaya mo na ibalik mo po sa amin yung init namin, yung apoy namin na paglingkuran ka araw-araw ng aming buhay. Father, we ask, Lord God, just like Moses, Panginoon, we want more of you in our lives, Lord. Not more of the things of this world, but more of you, Panginoon. Ikaw po ang kailangan namin. Dahil naniniwala kami na kapag ikaw ay nasa buhay namin, kami po'y may tunay na kagalakan at kapayapaan, Panginoon. Salamat po sa iyong biyaya, sa iyong habag. Lord, we just commit this time to you. Fill our hearts, Lord. Fill our hearts with your presence this morning. Touch each and every one of us right now. Lord, alam ko po, ilan sa amin ay nangihina. Ilan sa amin ay may maraming mga katanungan. Lord, ikaw po ang pumuno sa amin sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Just the time I feel that I've been caught in the fire of sin. Just the time I feel my mind's been caught by worldly wind. That's when the breeze began to blow. I know the Spirit's gone, and all my worldly wanderings just melt into His love. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you. To feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, tears up within me. Right there, I want to know you. Oh, I want to know you more. When my daily needs ordinarily lose life and song, my heart begins to bleed sensitivity to Him is gone. I've run the race but set my own pace and face a shattered soul. But the gentle arms of Jesus warm my hungering to be whole. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you. To feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, tears up within me. Christ is saying, I want to know
Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you more. Yan, thank you, Brother Noah and Sister Sheena, for that wonderful song. And at this moment, let us read our announcements. You can find them in the slip inserted in our bulletin, which you can bring home with you. And please read with me the announcements we have today. And first, Bible Donation Project. Ayan, kids, yung project for our Sunday school kids. Last August 17, we launched our Bible donation project for the Sunday school. And today, we already have 50 Bibles. Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. So praise God po, no, for the generosity, no, ng Panginoon, no, for helping us reach yung target number of Bibles po natin. Yan. Thank you for the generosity din ng mga nagbigay. Ayan, for partnering with us in planting seeds of faith in the next generation. Papuri sa Panginoon po. Secondly, pastor counseling. Ayan. Our pastor warmly welcomes anyone who wishes to talk, seek guidance, or receive counsel. He will be available at his office on the 3rd floor every Saturday and Sunday from 8 a.m. to 5 p.m. We invite you to take this opportunity to share, reflect, and be encouraged. Thank you, and we look forward to seeing you. Thirdly, couples study on Song of Songs. Ayan. After a long wait, we are thrilled to resume our couples study on the Song of Songs. You are invited. So lahat po ng couples po natin dito, you are welcome to attend. You may join them on September 28, immediately after the second worship service at the worship hall. Yan, so today po yan. Lunch will be provided. Come and discover with us the beauty of love and relationships through God's Word. Next, Men's Breakfast Fellowship. Ayan, so lahat po ng kalalakihan natin, maaari po ba makita? Ayan, yan po, no? Ayan, mark your calendars. Saturday on October 4, 2025 at 7:30 a.m. Join us for a morning of delicious food, meaningful fellowship, and faith-based encouragement. Come hungry and leave inspired. This is a great opportunity to connect with brothers in Christ, grow in faith, and strengthen our community. We look forward to seeing you there. Next, let us all watch this short video. God is good. All the time, God is good. Parati natin naririnig itong katagang ito. Totoo po na ang Diyos ay mabuti. Siya po ang pinagmumulan ng lahat ng bagay na maganda at lalo na sa ikabubuti natin. Sa talatang binasa natin, ito po sa Awit 34:8. Sabi po ni King David, "Oh, taste and see that the Lord is good. How blessed is the man who takes refuge in Him." Nag-aanyaya po siya na tikman natin at tingnan ng Panginoon na siya ay tunay na mabuti.
Kaya po nasabi ni David ito dahil siya mismo ang nakaranas ng kabutihan ng Panginoon. At kung babalikan natin yung mga talatang yon, kaya po niya ito nasabi dahil ang Diyos ay tumugon sa kanyang panalangin. Siya rin po yung nagkaloob sa kanya ng pangangailangan niya nung panahong iyon. Siya po iniligtas sa kanyang mga kaaway. Kaya po niya nasabi na ang Diyos ay mabuti dahil siya po ay kumilos sa buhay niya. And I do believe, mga kaibigan, masasabi lamang po natin ito na ang Diyos ay mabuti sa buhay natin kung ating pong babalikan at titignan ang mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. At naniniwala ako, araw-araw meron siyang ginagawa sa buhay natin. Masasabi po natin na tunay nga ang Diyos ay mabuti. Ayan, praise God po sa natapos na gawain ng Young Ambassadors Ministry. And before we let you go, we encourage everyone to please return the bulletin at the usher's table after the service so we can use them again in our next worship services and save printing cost. However, the slip inserted in the bulletin is yours to take with you. Thank you for your kind understanding and cooperation. At this time, we would like to recognize our guests and visitors. If you came here for the first time, and meron po ba tayong, ayan, praise God. Ayan. Ayan. Meron pa po sa, dito po sa kaliwang, ayan, ang dami pala. Ayan. Praise God. And thank you for coming to our worship service. We're inviting you to the Welcome Center after the closing prayer so we can get to know you more and pray for you. I would like to request everyone to please greet our first-time visitors as we sing our welcome song. Ayan, welcome po kayo sa ating church sa GCF Montalban. At sa oras na ito, tayo po ay magwakas sa prayer. No, bago yun, no, sa Saturday na po yung ating men's fellowship. Ayan, mga 7:30 po yan, dito po yan sa church. Sana po yung mga kalalakihan, ang mga tatay, tatay talaga yun. Magkita-kita po tayo sa Sabado. At mamaya naman, dito po sa yung couples natin, mamaya pagkatapos ito. So sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po muli, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob na naranasan po namin. Tunay na ikaw po ang Diyos noon, ngayon at magpakilanman. At naniniwala kami, ikaw ang Diyos na nagparanas ng iyong presensya sa amin sa oras na ito. Thank you, Lord, for giving us strength para po sa mga darating na araw na naman ng aming buhay. And we know, Lord God, that you will always be there for us. Saan man kami pumunta ngayong linggong ito, sasamahan niyo po kami ng katagumpayan at ng kasiglahan, Lord, sa lahat ng aming gagawin. Thank you, Lord, sa mga answered prayer na amin pong binigay sa iyo. Lord, salamat din po sa katugunan, Panginoon, sa aming mga pangangailangan at sa kagalingan, physically, emotionally, and mentally, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay. Marami pong salamat, O Diyos. Tunay, Panginoon, nararapat lang na ikaw po ay papurihan at pasalamatan. Ama, salamat po, Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name, amen at amen. At bago po tayo humayo at umuwi, muli po nating awitin ang Open the Eyes of My Heart.